What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagpapatay-patay kapag binunot ang charger. Ayan, nagagamit lang po siya kapag nakasaksak ang charger. Meron pong laman ang battery 83% at kapag bunutin natin ang charger, ayan, bigla po siyang mamamatay. Nagbo-bootloop na lang siya. Ang model po pala nito ay Vivo Y15S. Ayan po, pansinin nyo mga idol, kung hindi po natin isalpak ang charger, hindi po siya magtutuloy. At kapag isalpak naman natin ang charger, ayan, hindi po siya magpapatay-patay, nagtutuloy pa po siya sa menu. Ayan, antayin po natin mga idol, medyo loading lang po siya dahil marami pong laman ang system. At ayan na nga mga idol, kapag nakasaksak siya, magagamit mo siya ng normal. Yun nga lang, kung wala kang kuryente dala-dala, hindi mo siya magamit or wala kang power bank. So medyo hassle po kapag ganitong problema. Ayan, napipindot po siya at kapag binunot naman natin itong charger mga idol, ayan, nagpapatay-patay na naman. So paano ba ito gawin ng normal na hindi na talaga babalik pa ang sira? At ano rin ba ang cause or sanhi nito kung bakit ito nasisira? Ayan mga idol, tanggalin po natin yung SIM tray at buksan po natin yung likod. Gamit po tayo ng kuko mga idol para hindi po magagasgas kapag gamitan natin ng metal. Pwede naman kuko kung matibay po ang kuko nyo. Pwede nyo rin po ito i-DIY mga idol. Sundan nyo lang po ang video tutorial natin. At ayan, angat na po natin ang takip. Next step natin, tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. Sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, natanggal lang natin yung screw. At dito mga idol, angat natin yung pinaka-fingerprint sensor. Ingatan nyo rin yan, baka mapuputol. At iangat natin ang connection ng battery. At dito mga idol, wag nyo na pong galawin ang motherboard dahil ang may tama po nito kapag nagpapatay-patay at nagagamit lang kapag naka-charge ay nasa battery fuse. At ayan, tanggalin natin yung battery para safe po ang paggawa natin. Ayan, angat natin mga idol. So, ilayan lang natin yung green at matanggal na po natin. At ayan, pansinin nyo mga idol, yung pinaka-battery niya ay grabe, sobrang tigas pa nito. Maisip mo talaga na sira ang battery dahil nagagamit lang kapag naka-charge. Kapag ganito na hindi lobo mga idol, ito ang technique sa paggawa. Tastasin po natin itong plastic na dilaw mga idol at iangat natin yung pinaka-BMS. Nandito po kasi ang pinaka-battery fuse. Kapag sa iba mo ito ipagawa mga idol at hindi alam ang proseso sa paggawa ng ganitong method mga idol ay pwede talaga palitan ito ng battery. Yun nga lang, kung matapat ka sa pinaka-piki na battery, mas sumakit ang ulo mo. Either gawin mo ang ganitong method, mas gumanda pa ang performance ng battery. At yan po yung pinaka-fuse niya mga idol. So iba-ibang unit, iba-ibang model may mga ganitong fuse. So pwede nyo po sundan, pwede nyo hanapin nyo lang po ang ganyang hitsura. At ayan, mag-apply tayo ng lead or tenga, pwede rin jumper wire. At dito mga idol, para hindi na talaga babalik at madali matanggal ang pinaka-fuse, ayan, gamit po tayo ng soldering at pinakatingga. At ayan, lagyan natin ng tingga ang mga gilid-gilid para madali matanggal. So, pwede nyo po gamitan ito ng 30 watts na soldering. At ayan, tanggalin natin yan mga idol kasi ito po yung sira dito. Madalas po kasi nito kapag nababagsak, nasisira po yan. So, yun po yung dahilan kaya nagpapatay-patay siya. At ayan, ang gagawin natin next, ipagdugtong po natin gamit ang tingga or i-bypass po natin. So, ang nagsisilbing fuse dito ay yung tingga na. At ito mga idol, kapag nababagsak mo to ng malakas, hindi po talaga siya masisira. Either kung lagyan mo yan ng fuse, pwede kasi bumalik ang sira kapag nababagsak na naman. At dito mga idol, kapag nilagyan natin ng tingga ay talagang solid na po ang ganitong gawaan. Kahit malaglag mo ng ilang beses, hindi na po bumabalik ang sira. Ang kagandahan po dito mga idol, kapag ganitong method ang masundan nyo, talagang kumunat na ang pinaka-battery back to normal na. Kung gaano siya katagal malubat ng pagbili mo, ay ganoon na rin siya katagal malubat kapag nagawa mo na ng ganito. At yan, nilinis ko po pala ang pinaka-butas ng speaker para mas lumakas pa ang tunog. At ayan, ibalik po natin ang lahat ng screw. At sa mga gustong magpaayos nito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Feed. So gumagawa po tayo lahat ng model. So marami po kasing ganito na nagagamit lang kapag naka-charge. So iba-ibang model po siya. Vivo, Infinix, Tecno. So yun po yung mga front ng ganito. At ayan, i-open natin mga idol. Kanina nagpapatay-patay lang po siya kapag naka-charge lang or nakasaksak ang charger, saka siya magtutuloy. At ito mga idol, wala na pong charger ay tutuloy na po siya. Sa mga ganitong method mga idol, wala pong kinalaman sa overcharging kapag nasisira ang fuse. Madalas po doon sa pagkakabagsak. Kaya ingatan nyo po mga idol na hindi po mababagsak ang inyong cellphone para hindi po talaga magkaka-issue. At ayan, after natin na bypass ang fuse mga idol, i-check natin yung speaker dahil isa din sa dahilan kung bakit nagpapatay-patay ang cellphone kapag nilalagasan ng volume. Ayan, normal na po ang volume, tumutunog na at nabubulyuman na ng malakas, hindi na magpapatay-patay. At i-check din natin ang camera mga idol dahil isa din sa dahilan kung bakit na
namamatay yan dahil sa pagkakamera or pagdidita yan mga idol. So pasok po yan lahat dito sa ginawa natin at kapag naayos na natin, normal na. Kanina 83% nung hindi pa natin ginawa, so nag-iba po ang percentage dahil nga may tama ang pinaka-fuse at na-solve na po natin ang problema. Normal na, hindi na namamatay. Ito lang po ang problema. Maraming salamat sa panonood.